Nakita ni Weng kanina sa kanyang sa pantaha parang strategy ninyo na ipatawag po si Mary Grace Piatos. Paano natin ipatatawag nga pala yan? Kasi lumalabas po nung inyong inimbestigahan sa House of Representatives po yan. Yan po fictitious. Dito po natin malalaman yung sa sinasabi nila na ito ay ginamit lamang po nilang pseudonym. So pag wala pong lumabas na Mary Grace Piatos, ibig sabihin talagang tama yung ating teorya na ito ay fictitious. Pero kung sakasakali na meron silang ilalabas, dahil sabi naman nila, ito ay ginagamit lamang bilang alias, matatanong na po natin yung totoong Mary Grace Piatos kung meron man po silang mailalabas. So kung sakali po na lumabas na wala talaga yung Mary Grace Piatos sa gitna po ng pagdinig, pag pinatawag nyo na ito at walang lumutang na Mary Grace Piatos, hahabulin ng prosecution na ilabas kung sino yung may gumamit ng alias na Mary Grace Piatos. Kung may lalabas po. Pero kung wala naman, di ibig sabihin po talaga na talagang ito'y gawa-gawa lamang po nila. Tama ba yung sinabi ko kanina, Congressman, na kung wala Mary Grace Piatos, lalabas na, ang malaking tanong ngayon, kanino napunta yung pondo? Tama po. At matutuntun ba yun sa impeachment trial kung sakali? Or ang kanyo na lang kailangang pruweba doon ay yung pananagutan ng Vice Presidente? Well, basically, siyempre, yun ang aming naispatunayan na talagang hindi naman po ito nagamit sa tama. So, nasa kanila po yung pagpapatunay naman, ito yung ginamit nila sa tama. So, dito po magtutugma po. Ito po yung issue na i-resolve. Isa po sa mga issue na i-resolve po natin dito. Okay, siguro. Sige. Sa pagdinig po ng Kamara, maraming pangalan na lumabas na sinasabing quote-unquote fictitious, o peke, or ghost. Hahabulin nyo rin ba yun? Ilalabas nyo rin po ba yun sa impeachment trial? Well, kasi kung ilalabas natin isa-isa, 4,000 po yung acknowledgement receipt So medyo baka nakatapos na po yung susunod na termino ng presidente. Hindi pa rin po tayo tapos. Yes. So nakaangkla lang kay Mary Grace Piatos ang pagpapatunay na yung karamihan doon sa 4,000, no? Yes. Na nabigyan po ng confidential funds ay fictitious. Tama ho ba, Congressman? Well, sa ngayon po, yung po muna yung ating po pwedeng sabihin dahil hindi po kami allowed na i-discuss yung merito ng aming depensa at saka ng Okay. Gusto ko na malaman, going back dun sa pagdi-disperse po ng confidential funds, pinapayagan ho ba yung alias? Pagka kayo magbibigay ng pera sa isang, halimbawa, confidential agent, kasi confidential funds po yun, pinapayagan ho ba talaga sa ilalim po ng panuntunan po natin na ibigay po ito at pumirma alias lamang? Meron po kasi yung joint circular, yung COA. Dito po sa joint circular, meron po ditong nakalagay na po pwede naman pero yung totoong pangalan dapat nakalagay po yan sa isang sealed envelope. Nakalagay po sa likod, confidential, at ito po ay nakatago sa isang vault. So kung at doon po nakalagay yung mga identity, yung tunay na identity, itong mga aliases. Kasi kung wala naman pong tunay na identity, ano pa po yung purpose? Bakit po meron pong ganitong pag-iingat na gagawin pa? Doon sa circular nasa circular po yan. Nasa circular. Yan ba yung nasunod? Hindi. Kailangan ilabas nila yung kung meron mang ganyan. Pero sa investigasyon ng Kamara, hindi po nailabas o natuntun yung sealed envelope na naglalaman ng tunay na pangalan ni na Mary Grace Piatos et al. Wala po silang inilalabas. Napanood naman po ninyo yung ating committee hearing no 19th Congress sa Committee on Good Government. Nagkaroon ng committee hearing sa Committee on Justice, sa impeachment, wala rin pong nilabas. Okay, so, tingnan po natin dito sa impeachment trial. Yun, doon may pagkakataon si Vice President Duterte and ang kanyang legal team na ilabas yung sinasabing sealed envelope na naglalaman ng tunay na pangalan sa impeachment trial na po yun, sa impeachment court. Tama po kayo dyan. Alright. Itong pagpapatawag din po kay Court Sheriff Abby Andres, anong impeachment article po ito ipapailalim? Yan ba yung pagbabanta niya kay Presidente? At sa threat po yan. May purpose po. Okay, alright. Ano May pong purpose? po Ano yan. pong purpose? Ang pagkakalam ko po, yung purpose po niyan ay para ipakita po yung violent nature ng ating Vice Presidente. Kasi parang sinapak niya yung sheriff sa gitna ng demolition, hindi ba? Your past will haunt you. Oo, parang ganon. Yun ang nangyayari dito. No? So, yung issue tungkol sa pagbubukas po ng kahon po ng BIR, nagawa ba yun sa dito po sa pre-trial conference? Well, yun nga yung kahapon, no, isa sa mga inapila po namin na sana po ay mabuksan na yung box. At kaya lang po, nagkomento po yung defense
at kanila pong nais na ito po muna ay magkokomento muna sila. So yung pangalawang naging motion po namin na sana kahit yung box na lang mismo ay markahan. Mhm. Subalit ito po ay kanilang kinokontra pa rin. Kaya nga po siguro antayin na lang po natin na ito pong isyong to ay maresolba po sa mismong impeachment court. Pero pipilitin niyo po sa prosecution panel na mabuksan ito, Yun po Congressman. yun po yung nais namin at sana po mapagbigyan po tayo ng impeachment court. Bakit po mahalagang mabuksan yung BIR box na ito? Ano ang ITR po. papatunayan nito? Ang na-request po kasi namin sa BIR, yung ITR Mm-mm. o yung income tax return. So dito po natin makikita kung nagtutugma yung kanilang income, yung income po nila sa SALN at dun sa AMLAC. Papatunayan ba nito kung halimbawa ay nagbayad sila ng tamang buwis kumpara doon sa kanilang deklaradong income at negosyo? Ganun po ba yun, Congressman? Tama po. Kasi syempre, ang ina-assume natin na kaya lumago yung kanilang kabuhayan ay bukod sa kanilang sinusweldo sa Vice Presidente, bukod sa kanyang sinusweldo sa nalihitimo sa kanyang panunungkulan, ay may mga iba pa po siyang source ng income. Oo. So, yan po yung pagbabangga-banggain po natin. Kasama po sa BIR box na yan yung income tax return naman ng kanyang asawa, ang kanyang esposo na si Attorney Mans Carpio. Bakit po mahalaga na pati yung sa esposo ng Vice Presidente na hindi isang public official ay kasama pong mabulatlat sa isang impeachment trial? Kasi po yung nasa batas po natin, yung income po ng isa, income po ng mag-asawa yan . So, Conjugal. conjugal property po yan. So, parte po yan ng kanilang conjugal property. So, yun po yung magiging legitimate income nila kung sakasakali. Kung hindi po mabuksan yung BIR box, may dagok po ba ito sa presentation ng prosecution ng kaso laban sa bise? Well, ito naman po ay pagdagdag lamang, no? Pero hindi naman po dito ibig sabihin ay nakaangkla. Kasi kung makikita po ninyo sa committee hearing ng Committee on Justice, ay yung SALN at saka yung lumalabas sa AMLAC ay hindi na nagtutugma. Bukod pa po dito, yung nilabas din po ng SEC. So hindi mabuksan mo o hindi, tatayo ang kaso laban sa bise pagdating sa unexplained wealth, pati po doon sa SALN declaration. Yes, it will only booster, yung mabuboost lamang po yung ating teorya na talagang hindi naman talaga tumutugma yung kanyang income. Pero kung sakasakali naman po na magiging pabor sa kanila, pwede rin po nila maging depensa to. Hindi naman po natin pare-parehas alam kung ano po laman na ito dahil nakaselyo pa po ito hanggang ngayon. Okay. Yung listahan po ng inyong mga ipipresentang testigo, kasama po si Attorney Michael Poa. Doon sa listahan, ano po ang basihan at parang hostile witness. Oo, yun ang lalabas yun ang doon. lalabas Oo. dito. Bakit kailangan si Poa po ay humarap bilang testigo po ninyo? Well, kung maaalala po ninyo, doon po sa DepEd, siya po ay isa sa mga USEC ng DepEd. Kung siya rin po yung humingi ng kaukulang dokumento sa kanyang kapwa USEC, USEC Mempin, para po yung nanghingi ng certification sa AFP na inattach po nila para i-justify yung pag-liquidate ng kanilang confidential fund. Siya rin po ang testigo doon sa sinasabing bribery sa mga DepEd officials? Well, kasi po nilalagay po natin dyan sa mga testigo. Kaya po natin nilalagay lahat yung mga testigo. Mabuti na po yung sobra. So, in the event naman po, hindi naman po lahat ng mga testigong nakalagay dyan, ibig sabihin, sila na po talaga ipipresenta. So, in the course of the trial, nakita namin na hindi na po kailangan, sapat na yung aming napatunayan, po pwedeng hindi na rin po. Pero mas maganda na yung sobra kasi kung hindi po ninyo nailagay dyan, and eventually, na-realize ninyo na kailangan po ninyo siya, baka mamaya hindi na ninyo mahuhugot.